Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na po kami uli. Ako po si Brother James. Kasama ko po si Kuya Joe Domingo. at ang aming pong topic ay ongoing na episode 4 na po kami ngayon. Our Father. Our Father. Father. At last time po napag-usapan namin yung napakahirap po explain kung sino ang ating ama. Hindi mo ma-describe, ang dami mo sasabihin. Paano sasabihin yung itatay mo humingi ka, ibibigay, kahit na imposible, ibibigay. Mapapaniwala ba natin ang ano doon? Ngayon, okay, sige, naniwala na nga ako na ibibigay niya pati imposible. Asaan ba yung father ko? Sasabihin niya, nasa langit. Para ka na naman bata. Ano ba yan? Asan ba yung langit? Okay, ikaw mahihirapan yun dito, Brother Joe. Paano may explain sa mga ating nakikinig na kapareho natin mga bata dyan na itatanong, asan ba yung langit? Naniniwala na kami na ang tatay namin ibibigay lahat kahit imposible. Nasa langit. Paano namin hahanapin ngayon yun nasa langit? Maririnig ba tayo noon? Hindi ginawa ng Diyos ang napahirapan tayo paakit sa langit. Pinapadalingan niya eh. Kaya dumating dito si Jesus eh. So, konting description pa kay God para magtuloy-tuloy natin makita. Napaka bait niya eh. God is kind and benevolent. Hindi katulad ng mga ibang religion na ini-emphasize yung gift, yung padadalhin mo doon, alay mo gano'n. Walang gano'n. Siya na nga nag-alay eh. Yan yung sinasabi, no? God is a provider. Hindi siya nanghihingi para pagka hindi mo dinireport itong ganito, ganyan. Sa kanya rin galing lahat ito eh. So, God is a forgiving God, infinitely merciful. He is far more eager to forgive than to condemn. He pities sinners. Ganon ang ano niya. God is a seeking God. He's not only awaiting God, eager to welcome humble and penitent sinners. He also looks for the lost and appeals to them. Diba sabi niya, ba't ko, ang hinahanap ko yung nawawala, hinahanap ko yung mga makasala. Para ituro sila, ganito lang gagawin natin, no? Susunod lang kayo, di ba? God is not a distant God. Hindi siya malayo. Nandyan lang siya sa atin. Nandito siya eh. He's in your heart eh. Sabi ni Jesus eh. God is almighty, infinite in might, majesty, and power. He is a victorious God. Lahat ng gagampanan niya, tagumpay. So, motivated siya dahil sa pag-ibig niya sa atin. No? At gentle with His children regardless of our character. Diba? Please learn to call Him Father and accept Him as Father. Ngayon sabi ngayon sa atin, Our Father, para alam natin anong address. Kasi baka mali address doon. Who art in heaven. Yan yun. Our Father who art in heaven. Ngayon, sa umpisa pa lang, makikita nyo na sa Bible, sa Genesis chapter 1, nandun makikita mo na eh. In the beginning, God created the heaven. Nilikha lang niya yung langit eh. Mas malaki pa siya doon sa langit. Kaya baka kala nyo yung langit na tinutukoy natin, yung universe, no? It is something beyond that, no?
So, kung wala pang langit, saan ang galing ang Diyos? Yan ang matatanong mo. Nauna pa siya ron sa langit eh. God existed even before time. Bago pa magkaroon ng heaven, wala pang time. So, mauna yung time. Di ba? Sa atin sa science, kami ni Jin, mahilig kami sa science, mga Star Trekky kami. Nung sabi ron sa Big Bang, yung time at saka yung space, tong lugar natin, tong kinalalagyan natin, sabay yan eh. Basta lumabas na gano'n, nag-umpisa rin yung time. Sinasabi yan sa Psalm chapter 90 verse 2, no? Before the mountains were born, or you gave birth to the earth, bago mo pa ginawa yung likha ang mundo, ang daigdig. Even from everlasting to everlasting, ay Diyos ka na. Bago pa lahat ito, nandyan na siya. Higit pa ang laki niya dyan eh. Higit pa siya. So from everlasting I was established, sabi nga sa Proverbs chapter 8 verse 23. From the beginning, from the earliest times of the earth. Itong mga nagsusulat nito, yung mga prophets na ito, sinusulat na nila yan. Sinusulat. You loved me before the foundation of the world. Yan ang sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, mahal ako ng ama ko. Yan eh. Bago pa nilikha yung lahat nito, lalo itong daigdig na ito. For he was foreknown before the foundation of the world, but has appeared in this last times. Itong panahon natin na ito na yung mga huling panahon eh. Yung last na yun, simula nung year na pinanganak siya. Ito na yung last chance. No? Last times for the sake of you. That was 2,000 years ago. Kanina, nung isang linggo, sabi ni Brother James, may 3,000 eh. Lord Jesus, 3,000 lumabas. Tapos 2,000 years tayo, 5,000 na. Kaya yung pagkabilang-bilang nyo, 6,000 years na, simula pa nung kasama na yung dilubyo. So meron lang tayong last chance. Andi tayo sa 7,000 years. Who has saved us and called us by His holy calling? Sabi nga gano'n. Not according to our works, but according to the purpose of God and grace, which has granted us in Christ Jesus from all eternity. Pinapunta niya si Jesus, imbis na magpadala siya ng mga prophets pa. Kaya wala na mga prophets ngayon eh. Magpadala siya ng mga prophet, nagpadala na siya si Moses, hindi pa rin sila sinunod. Ngayon si Jesus na, subukan natin itong mga gentil na to. Andito tayo gentil. Tapos babalikan ni Jesus yung mga Jews na mga 122,000, sabi nga, mga remnants bago matapos itong panahon natin ito. Hindi katapusan ng sannilikha ito, katapusan ng isang panahon, the age. Ito yung age ng pwede natin sabihin ng matitigas ang ulo. Katapusan ng matitigas ang ulo, itong age na to. Kung tawagin natin tayo ngayon, the age of the church. Yan So, ano yung nilikha ng Diyos? Sabi natin kanina, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, bago yung heaven at earth, yung time and eternity, halos sabay yun. Nalikha rin, no? Ano ba yung time? Yung time, maralaman nyo lang yan, pag may nagbago, sabi before and after. Kaya nga, because God is not changing, He is not covered by time. Kasi He's already perfect na siya eh. He is beyond time. Yung time, nandyan yan. Nang nilikha, tapos tayo nasusukat natin yan sa pagkilos natin. Parang slice yan ng panahon, ganito. Pag sinabing eternity, beyond time. Kasi God has no beginning, has no end. Pero tayong mga tao, has a beginning, pero wala tayong end. Kung kasama natin ang Diyos. At wala rin tayong end kung hindi natin kasama ang Diyos. Nakakatakot yun. Kasi kasama natin ang Diyos, forever bliss. Wala kang ginawa dyan kundi mag-discover infinitely. Yun naman magsasuffer naman doon sa place na yun ang ginusto nila. Gulo doon, puro gulo. But the worst loss na mawala sa'yo, ay mawala sa'yo ang Diyos.
na alam mong meron Diyos. Yan yung pinakamasama. Yung regret mo, walang katapusang regret yun. No? Yung heaven na Our Father who is in heaven, marami ring ibig sabihin nun Kasi Jesus mismo pag yung Kingdom of Heaven, ang description niya is napakarami. At sinasabi pa niya na ang Kingdom of Heaven na yan is nasa sa iyo. Nasa iyo. Nasa sa iyo. Asan ba talaga, Lord? Asan ba talaga yung Lord yung Kingdom of Heaven? Alam naman natin, yung sinasabi mo, time and space. Isipin natin, relationship doon, Kingdom of Heaven dito sa universe. So, that is another palaisipan po. Universe. Anyway, tutuloy pa namin ni Brother Julian. Pero yung kanina, bago ko makalimutan, yung sabi mo na God is forgiving God. Kaya nung nakapako siya sa, bigla ko naalaala, Brother John, nakapako siya sa krus na gano'n. Sabi niya, Lord, forgive them. For they know not what they do. Puro mga bata yan Pilyo. Hindi na alam. Hindi nila alam na mga bata yan. They are like children. Forgive them. So, again, it relates to yung relationship na ang sinasabi ni Jesus Christ is ang relationship natin sa Ama is really Father and child. Father and child. Kaya pag makikita natin yung sinabihan ni Jesus Christ, forgive them. Patay, mga bata yan, Lord Pinako nila ako, akala pinaglalaruan ako, pinako nila daw. Hindi nila alam, masakit. Ganun din yung mga, halimbawa yung meron kang anak dyan na bata, tapos naiwan niya yung laruan niya doon, Brother John, yung laruan niya, Hollens. Dito tumula sa pam! Aray! Hindi ka magagalit doon sa anak mo. Sabi niya, patawarin ka ito, anak mo ito. Ang daming laruan. Ikaw may bigay mo. So, yun ang ulitin po namin. Is let us look at our relationship with our Father na pwedeng it's father and child. Nakikita, kuminsan, sabi nga niya, abusuhin mo ako. Kulitin mo ako. Sabi niya gano'n. Kulitin mo ako. At napakatuwa naman, nakakatuwa naman at itong topic natin na our Father, yung ating Ama, is nakarelate doon sa, meron tayong yung doon sa ating oneness na God's unsurpassable love. Ano ba yung relation ng heaven, universe, saka time and space? Ano yan? Yung heaven, dalawa lang ang nilikha ng Diyos, tandaan nyo Pero mga salitang Hudyo to, iba ang kahulugan kung iintindi nyo sa malalim, no? God created the heavens and the earth. Pagka sinunod nyo yung binasa nyo yung Apostles' Creed, He created the invisible reality and the visible reality. Yung visible, yan ang earth, no? Matter yan, material. Kaya nga yung mga tao mahilig sa kayamanan, mahilig sa panlalasa, ganito yung mga bagay dito, materyoso kayo mga tao kayo. Pero mawawala yan Kasi yung immaterial world, metaphysical world, yan yung hindi nakikita, yan yung mga anghel, wala silang katawan Kaya yung mga nilalang dyan, mga anghel nga ang tawag, Hindi ko alam, meron pa iba nilika. Basta lahat, tawag dyan, anghel. 6 na klaseng anghel yan. Pinakamababa dyan, yung mga katabi natin, yung mga guardian angel. Susunod dyan, archangel. Ganyan, pataas yan, hanggang seraphim. Si Lucifer is a seraph. He is more like God. Kaya tanong ni Michael, sabing ganyan, no? Who is like God? Yun ang pangalan ni Michael, Archangel. Who is like God? Siya ang lumaban. Biro mo, sarhento lang ito. Nilabanan niya yung talo. Kaya tinatanghal natin niya na isang santo sa atin, lagi nasa istorya ng ating kaligtasan.
Kasi ordinaryong higit lang sa yung guardian angel, tumaas siya, ganun lang ang tumalo sa general. Kaya inis na inis siya mga nakatunggali dyan. Anyway, so yung nilikha ng Diyos, heaven and earth, may katapusan to, may pagbabago to. Kasi isang pagbabago dyan, pinakita na ni Jesus yung tawag natin transfiguration. May katawan siya, pero nagbago siya kasi lumulusot na siya sa mga walls, no? Nakakakain din siya. Siya pa nagpaluto, nagluto pa, nag-ihaw pa ng plapla eh. Nag-ihaw siya, nagluto, kumain sila eh. Tapos sinabi nga niya kay Tomas, di ka naniniwala, lagay mo yung daliri mo, lagay mo pa rito, di ba? Tapos sabi, my Lord and my God, sabi nga Jesus, blessed are those who have not seen and yet believe. Tayo yun. Tayo yun. Hindi natin nakita si Kristo, pero narinig natin balita sa atin ng simbahan. Na alam natin totoo kasi galing doon ang simbahan eh. Matitrace mo yan eh. Papunta rito. So yung heaven is a reality that is not seen. We do not know that eh. Sa pagkatao natin, may isang bagay dito na hindi nakikita, hindi alam ng iba, pero ikaw alam mo. Basta individually alam mo yan. Mayroon kang iniisip. And only God ang nakakakita ng iniisip natin. Miski sila Satanas, hindi nila malalaman yung iniisip mo hanggang hindi mo binibigkas o ginagawa. Kaya quiet tayo dyan. Pero ang Diyos, pagka tayo nagdarasal sa Kanya, alam niya iniisip natin masama, mabuti. Hanggang hindi natin ginagawa yan, walang masama, walang mabuti. Walang morality. Pero pag ginawa mo na, sabi, gusto ko nakawin yun na. Wala pang morality yun. Pero pag ginawa mo na, mayroon na. Tama o mali. Dahil ang ginawa mo, hindi mo kinuha. Tama ka. Yan yun. Kasi nung likhain ng Diyos ang lupa, nasa isip niya lang yan eh. Pero nung binigkas niya, let there be light, nagkaroon na ng ilaw. Yun ang Kaya sabi, we are like prophets. Ang prophets kasi, pag nagsinabi nila, totoo, nangyayari. Ganon din ang Diyos. May isang salita siya. Tayo ngayong mga anak ng Diyos, may isang salita rin ba tayo? Lalo na sa pakipagtungo natin. Tandaan natin, sa buhay ng tao, lalo ng Kristiyano, lalo na ng Katoliko, asawa mo, mamahalin mo yan, magiging isa kayo, isang isip na lang kayo, isa ang patutungo nyo, patungo sa langit, isa ang pagmamahalan ninyo. Makukumpleto yung natin dyan, yung buhay natin. Ito ngayon yung katawan natin na ito yung material world. Kaya sabi, dahil yung material na yan, babalik ulit yan sa lupa. Sa tao, meron tayong memory, meron tayong imagination, no ha? Pwede kang lumikha sa isip mo nang hindi mo pa nakikita, nagagawa. So, yun yung imagination. Tapos, pinakamataas natin, logic, reason. Kaya ito pinapaliwanag natin, may papaliwanag natin, nalalaman natin, na ibibigkas natin, nasa isip natin. Yung conception, yung concept, no? Na isasalin natin sa pero imperfect. Pero may mga bagay na hindi kaya ng ating isip, katulad na magpatawag ka sa mga taong nagkasala sa'yo. Kasi logic says, kailangan gumanti ka. Only faith will say na forgive. Kasi, bakit? Sabi ni Lord Kaya gusto mo maging anak ko, sabi niya, tatawagin mo ako anak ko. Madali lang yan, tawagin mo ako Father. Ito gagawin mo kasi kung totoo kitang anak, like Father, like Son. God the Father is forgiving, He's a great provider. He can be depended upon. Maasahan mo yan. Yan tayo. Nasa buhay natin yan. Kaya dito sa paligid natin, makikita natin. So maraming tao rito, mas siguro malamang talaga yung makamundo. Nag-iipon sila ng kung ano-ano rin sa mundo. Wala nun sa langit Sino ang tatay ng mga yun? Anyway, balik tayo doon sa heaven. heaven. Oh.
sa pag-describe ni Jesus Christ, heaven is perfect. Perfect. It's perfect. Could be a place, could be a sitwasyon, State. state, Condition, whatever it is, kung ano man yun, it is perfect. Ganun. So, yung perfection na yun, sabi niya, the kingdom of heaven is in you. Yung perfection niya, nasa sa atin. Dati, kasi anak ulit tayo ng ating Ama. Kaya, we have that perfection in us. At saka, yung heaven na yun is representation of perfection. So sabi niya is be perfect as your Father in heaven is perfect. So, yun, to a child, paano natin i-explain yung langit na yun? Brother Joe, how are we going to explain yung langit, perfection, kingdom, and the Father to a child? Of course, sinabi na natin kanina na yung perfect yun, kaya nga perfect. Kasi tingin mo, kahit na imposible, ibibigay sa'yo. Kasi walang imposible kay Lord. Walang imposible kaya, kanya lahat eh. Bakit? Kasi kanya lahat. Kaya pag humingi tayo ng sa ating Ama, talaga ibibigay. Kung saan manggagaling, siyang bahala doon. Tayo po, is napakaganda nitong Our Father na ito because it gives us a crystal clear view on how we are going to experience the joy na sinasabi ni Jesus Christ. I tell you this, sabi ni Jesus Christ, so that you will have my joy and your joy will be full. Complete. Complete. Kasi si Jesus Christ, alam na alam niya po yung sitwasyon na yon. Feel niya yung sinasabi yung Our Father na yon. And He also wants to feel, He wants us to feel that Our Father. Sabi niya, kaya ko sinasabi ito, paniwala kayo at mararamdaman niyo kung anong kagayaan na nararamdaman. And your joy will be full and complete. Yung pong pag-feel ng joy ni Jesus Christ na sinasabi niya, dito po sa mundo yun. Hindi sa langit. Yung sabi niya, mararamdaman niyo yung kaligayahan ko habang nandito kayo sa mundo. Hindi kayo, kaya, paano kami kaligaya? Kailangan namin ng 1 billion, Lord, para kami lumigaya. Paano yan? May pumasok sa isip ko, Kuya James. Sabi, tek mo na, Kuya Joe, sabihin mo to, may isang tao, na-complete na eh. Si Mama Mary. Full of grace. Full of grace. Full of grace. Ano yung grace na yun? Si Jesus eh. Pag sa'yo, nasa iyo si Jesus, puno ka na eh. Kaba, remember? Oo. Bata rin si Mama Mary. No? Bata yun. 14 years old siya. Ganun ka. Kaya naniwala agad. Oo. So you accept the grace. Libre itong grace na to binibigay sa atin eh. Yeah. Pagka yung tatay mo umalis, nagpunta abroad, no ha? Nandyan siya, pero malayo siya. Kaya hindi mo siya makita. Physically. No, ha? Oo. Ngayon, ganun ang sitwasyon natin sa ama ngayon. Pero, yung ama natin, nung balik tayo doon sa Adam and Eve, no ha? Kumbaga, yung ama natin ngayon nasa New York. No ha? Pero nung iniwan niya yung mundo kay yung bahay kay Adam and Eve, nung matino pa sila, nung masunurin pa sila, kumpleto ron, merong camera doon, ganito. May internet, may cellphone sila. Kaya miski yung ama nasa New York, nakikita nila. Pinalaya sila doon sa bahay. Di wala na. Gagala-gala sila sa kalye. Pero alam nila, ang God, nando sa New York. Kung sa Star Trek yan, sa amin ni James, nung panahon na yon, merong ano ba yung tawag natin? Transport. Transport, di ba? Mag-a-appear ang Diyos dito, kita, dyan, ganyan, andyan siya. No? Beam me up, Scotty, sabi ka. No? Lilipad siya, punta na siya sa Mars, ando sa Mars. Ganon ang Diyos. Ngayon wala silang aparato kasi wala sila doon sa bahay. Ang tawag ngayon doon, yung nakikita mo pero hindi mo
nandito ka sa lupa pero nandito siya sa langit, o nandito ka sa Maynila, nandito siya sa New York, ang tawag doon beatific vision. Nawala yun. Yan ang isa sa mga nawala doon sa pagsuway na ginawa ni Eva. Ano ko itatanong, brother John? Garden of Eden. Oo, Garden of Eden. Marami sa YouTube ngayon yan. Ah. Alam daw nila kung nasaan yung Garden of Eden. It is supposed to be also a perfect place. Yes, But of course, it is a place. it is a place. It's a place. Asan yung paraiso? So maraming theory dyan. Ako naman, naniniwala ako na ang paraiso, itong earth mismo. Buong earth. Dito kasi nilagay ang tao. Ito ang center ng lahat ng nilikha. Ginawa ni Lord lahat. Ginawa niya lahat yan. Tapos, pinili niya ang tao dito. At ito ang kiniinggitan ng one-third na mga anghel. Kiniinggitan, bakit sino ba yan? Huli ang kulelat yan eh. Diba? Pero sinasabi ni Jesus, the last shall be the first. At yung relasyon natin sa Ama na yan, very unique yan. At yung pagiging Ama niya, hindi siya parang Ama ng isang bayan o ng isang bansa na maraming tao. Sa mata ng Diyos, isa lang tayong tao dahil sa katawan tayo ni Kristo, kaya tawag sa atin Body of Christ. Body of Christ. Nung ginawa niya yan, basta kasama ka rito, wala ka ng kasalanan. Kaya pagka nagsumbong na ron, sabihin natin, Judgment Day. Ito si Kuya Ting ito, ganito ginawa. Sasabihin ni Jesus, binayaran ko na yan. Ano na naman siya? Eh, alam niyo sino magsusumbong doon? Sino yung piskalya doon? Piskal. Sila Satanas. Kanya sabi, they are the accusers. They are the accusers. Bayad na. Bayad na eh. Bayad na pala. Talo na naman tayo dito. So yung hindi nagbayad, hindi sumali doon sa bayad na yon, na libre naman. Pwera doon. Kasama nung hahatulan yon. At malalaman na, sabi, lahat daw magsasabi, tama ang Diyos. Very fair lahat. Tama kami, doon kami. Yun. At miski payagan naman tayo, alam ba kami ni James, masalbahe kami mga tao. Hindi kami humingi ng nagkaroon ng faith kay Jesus na iligtas kami. So, yan yun. So, yung heaven, pag-explain natin sa mga kabataan niya. Yun daw, lugar na yun, no man has ever conceived. Sila Paul na may sabi niyan. No man has seen, no man can conceive what is there. Beyond concept natin, beyond expression. Pero dito pa lang mararanasan natin yung mga tao na nakipag-peace na kami ni Lord. Payapa ka eh. Healthy ka eh. You are at peace. Kasi anytime, Lord, pwede na ako. Ready na ako. Gusto mo ngayon na, Lord? Hindi, wag, may iwan pa si Jinx eh. Marami pa kayong kakausapin. Sineshare namin sa inyo, pabiro, pero itong topic natin, totoo ito, maniwala kayo. Hindi lang kami, dalawa lang kami na nagsasabi rito. Pero ito ang istorya, simula nung panahon na iniwan ni Jesus, simula kay Pedro hanggang ngayon. Nakarecord sa history natin yan. All we have to do is open our hearts, open our minds. Tapos, sabi ni Jesus, come and follow me. Kaya sila, tawag, follow me. Sunod lang sila eh. Kundi, fa-followin kayo. Follow me. Tapos may sumusunod. Oh. Bakit ka sumusunod? Sabi ko, asan ang krus mo? Take up your cross. Take up. Sabi ko, hindi ko. But anyway, umabot na po ang aming oras uli. Naka 30 minutes na tayo, Brother Joe. Mukhang endless itong topic natin na ito. Kaya mga
viewers namin, maraming salamat po at huwag ko kayong magsawa sa amin at huwag nyo kaming tignan nyo Si Lord. si Jesus. Para kami si Mama Mary. Do what my son said. Do what Jesus tells us. Let us all do it. Kaya maraming salamat po. Babalik po kami sa susunod na